Hello guys, good morning. Na ako'y pa ituturo sa mga baguhan natin mga welder ha. So, ang ituturo ko lang sa inyo yung mga baguhan ng welder kung so, paano gawin nga di tayo magtrabaho. So, ito yung una muna ipakita ko sa inyo kung kasi makakala sa inyo sa akin natuturo ako nga wala akong papel nga ipapakita sa inyo. Ipakita ko lang rin sa inyo yung mga training na kuno una. Kung saya kung na kapasidad ba nga na kaya nga pilak i-bridge. Pakita ko sa inyo ha. So ito yun guys ha. Ito guys oh. Ito. Kita niyo guys. Muna ang mga 19 sa pizza pa ni 2003 ako isang nakabulat na auto dinter kasi mga 1990 1995 94 o 1994 lang yan o 1994 hantod 1999 gumagawa kami ng mga Volkswagen, so nagre-repair. So yun ang akong kasi nagplano tayo nga mag-abroad. So nag-ano ako dito. Di pa kuha ako ng auto dinter sa Executive Technical Consultants and Trade Test and Training Center. So ano pa nito, mga 2003. So nakalabas na nito, mga naalisan natin to sa ibang bansa ito. So lahat yun mga kumpirme basta sa sasakyan. Itong pangalawa naman uwi ko dito, nag-training naman tayo ulit. Skill and certificate. Mga ano to? 2008 training 2008 heavy equipment mechanic. B na. Na kini yung isa B+ yan guys, B+. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano magtuturo lang. Basta akala ninyo nga nagtuturo tayo, wala naman tayo nga wala tayong certification. Kumbaga ipakita para lang din to sa mga baguhan. Okay? Halimbawa guys, tulad nito, gumawa ako ng scaffolding. So ang gawin nyo guys, una, habang nagle-layout kayo, ispat-ispat lang gina siya guys. Ispat-ispat lang yung tawag dito, yung welding. Kailangan isa lang tapusin nyo, tapos kailangan naka-ispat lang yan para pag nag-align kayo, madali lang sa galaw. Mahatak nyo na kung saan na nagtatabingi. Yun. Tapos, pagkatapos yung na-alignment na siya, gawin nyo na ng gawin nyo ng, kumbaga, gawin nyo ng pattern. Kumbaga, patungin mo guys. Halimbawa, 10, 20 piraso guys. Saglit rin siya gagawin. Saglit rin siya gagawin. Kasi, patong-patong mo lang I-ispat mo lang siya dito guys ni-ispat ko yan dito para di siya gagalaw. Pag magtanggal ka, cutting disc mo lang ganyan, malinis siya. Pare-pareho sila talaga, pare-pareho sila ang sukat. So di talaga magkatabi kasi pare-pareho sila. Kung tabingi yung pattern mo, tabingi rin kalalabasan ng sa yung ginagawa mo. Ayan yun. So ito yung maliliit na to, yung weak ko niya. So di pa yan Ayan. Mura ni yun na lang ang tipo sa magbaguhan welder Yung nakakaalam di tumingin lang, scroll mo lang para sa mga baguhan lang itong gustong mga baguhang welder, anong teknika kung paano gawin yung halimbawa kung mag-assemble tayo, lahat ng mga mag-welding, huwag nyo agad patibayan ng welding, ispat muna para maka-align ka. Pag align mo, kailangan naka-ispat siya, madali rin mo siya itulak o saan mo itulak para ma-align. Kung halimbawa, kung imong i-pull na dito sa i-pull, gumagalaw yung metal, hantod to magtatabingi, bingkong, yun. So, kailangan yun talaga ispat mo na alignment.
Kung naka-align na siya, halimbawa nito, naka-align na lahat, tapos na, budinin mo na ipang-pull. I-pull mo na itong mga welding. Yan, naka-spot line pa yan guys, oh. Naka-spot pa yan guys, oh. Naka-spot pa lahat yan. Spotted pa yan lahat yan. Di pa yan pull. Okay. O, yun lang, ano guys, ituturo ko lang sa inyo. Okay. Maraming salamat sa inyo guys.